Yan ang danger, Risa Hontiveros. Pero hindi mo naintindihan, pero ngayon na lumabas si alias Rene at nagsabi ng mga pangalan, parang feeling mo biktima na kayong lahat na nasa danger na yung mga taong na-mention niya. O diba, nakita nyo na guys, gusto nila si VP na magsalita or mag-discuss publicly about the confidential fund. Pero ngayon na may isang tao lang na lumabas na nag-video lang naman ng kanyang sarili, it presents danger na daw to people's safety. Hypocrisy. Hypocrisy. Paano? Hypocrisy. Diba? Yan yung isipin nyo guys. And this is exactly the reason why VP Sara is not answering questions from the HOR or the Quadcom or the Tricom. Anong pa yung mga Comcom. Yung mga Comcom sa House of Representatives na yan. Nag-post pala si Risa Hontiveros. Saan ba yung camera dito? Saan yung camera? Yan. Nag-post si Risa Hontiveros saying na Michael's video, which exposes the identities of witnesses and victims and discloses the personal information of her staff, presents a clear and present danger to people's safety. Guys, si alias Rene pa lang yun. Video pa lang yun, ginawa niya para sa kanyang testimony. Ang sabi ni Risa Marcos, Risa Marcos? ang sabi ni Risa Tanas, it presents danger to people's safety. Now, Risa, tatanungin kita, bakit mo pinapublicly discuss ang confidential fund ni VP Sara? It would expose the identities of the people and it would also disclose the personal information of the people working towards that confidential fund. Now, alam mo na no, si alias Rene pa lang yun. Gumawa lang yun ng video. Whether or not it's true, na-expose na yung mga tao. Now, you are saying that it presents danger to their lives. How much more ang confidential fund? That's the reason why it's called confidential, because it is not meant for public consumption. Correct. It's a classified information that is only, provided to the right authorities, hindi sa Senate, hindi sa Congress, hindi sa mga makabayan block. Si alias Rene pa lang yung kalaban mo, feeling mo na may danger na mangyayari. How much more kung ilalabas lahat ng information about confidential fund. Hindi lang staff ang maapektuhan, Risa. Pati mga whistleblowers, pati yung mga, anong tawag dyan? Mga intel, lahat sila ma-expose. Ma-expose din ang sa security sector kung ano yung technique nila, kung paano nila nalaman or paano nila na-catch or na-caught yung mga tao na ginamitan nila ng confidential fund. Yan ang danger, Risa Hontiveros. Pero hindi mo naintindihan, pero ngayon na lumabas si alias Rene at nagsabi ng mga pangalan, parang feeling mo biktima na kayong lahat na nasa danger na yung mga taong na-mention niya. O diba, nakita nyo na guys, gusto nila si VP na magsalita or mag-discuss publicly about the confidential fund. Pero ngayon na may isang tao lang na lumabas na nag-video lang naman ng kanyang sarili, it presents danger na daw to people's safety. Hypocrisy. Hypocrisy. Paano? Hypocrisy. Diba? Yan yung isipin nyo guys. And this is exactly the reason why VP Sara is not answering questions from the HOR or the Quadcom or the Tricom. Anong pa yung mga Comcom. Yung mga Comcom sa House of Representatives na yan. Because number one, the HOR is not the right authority to disclose confidential matters. Number two, Franz Castro, Arlen Brusas, Raul Manuel are not the right people
to discuss about the classified information. Because when you publicize or when you speak publicly about the confidential fund, that would affect the national security. Correct. Yan yung hindi naintindihan ni Risa. Ang ano niya pa, ang tapang-tapang niya pa bakit hindi mo kasi i-explain yung confidential fund? Pero ngayon, biktima siya masyado dahil by exposing the names daw. O di ba, gusto niyo malaman sino si Mary Grace Piatos? Correct. So ngayon, kung i-expose natin kung sino, for example kung yan si Mary Grace Piatos, siya yung nagsabi na actually si Franz Castro yung kumidnap ng mga anak namin, edi malalaman na it would endanger not only the life of Mary Grace Piatos, but also the kids and the entire family, the relatives, and the community where she resides. Correct. Yan yung point. Pero you made ano tawag dyan? You made a mountain out of a molehill. Dahil gusto nyo i-expose sino si Mary Grace Piatos, umabot na kayo sa PSA. Diba? Kasi hinahanap nyo talaga kung sino si Mary Grace Piatos. Bakit hindi nyo hanapin yung mga tao na minensyon ni Rene kung nasa PSA ba? Lawyers pa yung iba doon, di ba? Yan yung danger when you publicly discuss confidential matters. It is called confidential fund for a reason. It is not called not confidential fund. It is called confidential fund. Yan lang yun. At dapat naintindihan na ni Risa Hontiveros. Di ba? Correct. Basic yan Sino kaya PR niyan or advisor niyan? Yung babae siguro na Domino's Luis ko ang figure mo ng ganyan. Sorry, David, himaya ka rin. Di ba? Dikema, si Atty. Dikema. Yun yun? Stop niya yung taga-Bulong. Oh, hindi ba Basa mo na ako ng comment dito ha. Oh my gosh. That's why I follow you, Tio. Naiyak ako sa talino. Oh, basic pa yun. Charet. Hindi guys, kasi ako, I've been a defender of the Duterte family since 2016. Yeah. Grabe, sa social media, tinatawag nila akong keyboard warrior because nakikipag-debate talaga ako. And you know what's nice about Tio? Ito to be Yeah. honest ha, pag kami magkakasama, he reads. Nagbabasa siya at Oo. nanonood siya, ina-analyze niya. Nagtatanong pa nga yan kung tama ba yung pagkaintindi niya. So that's Oo. how smart he is. Ano din, ito din si Paolo, ano din minsan, naboboard siya. Kasi habang, for example, kung makain kami, ganyan-ganyan lang ako ng phone. Oo. Nagsusulat na ako, guys. Yes. Ganyan lang ang buhay. Minsan natatanong ko siya, kailangan pa ba ako Mm. dito? Kaya, gano'n. 'Di ba? So, yan yung ano, kaya pinaglalaban namin si VP Sara, kaya tinatawag niyang bloodbath itong impeachment na to because she will be forced to name names. Mm-mm. And she will be forced to publicize something that is not really meant for public consumption. Now, can they file a case against VP Sara on that aspect? No. Why? Because if the impeachment trial would take place, VP Sara has to follow what the impeachment court wants her to say. Now, halimbawa, yan si Mary Grace Piatos, si Paulo yan. Si Paulo Te. Si Paulo Te is actually a victim of, for example, Raul Manuel, when he went to the school of blah blah blah. Ito, pag uwi ni Paulo, ganyan na yan siya. Pamilya niya, hahanapin yan, i-research yan. Bakit? Na-expose ang galawan ng mga New People's Army. Yan yung example. Kaya nga, hindi sinasagot ni VP yung mga katanungan. Ang sinasagot niya lang ay yung general aspect about the usage or the utilization of the confidential fund. And if you look at COA's website, guys, first and second quarter, cleared ang OVP. Kailan ba ginastos ang confidential fund? Mm. First and second quarter.